Maayong hapon mga madam. Tapos na po ako magluto ng aking dinner. Alas 5 po ngayon ng hapon dito sa Malaysia. Ayan po ang aking ulam. Piniritong talong, piniritong bangus. Dalawang slice na maliit. So lalagyan natin yan ng tuyo. Kunti lang. Para may kalasa naman yung talong kunti. Gusto ko sana lagyan ng suka. Pero wala kasi akong suka. Naubusan ako. Hindi po sila gumagamit ng suka dito mga madam. Yan, nakaluto na ba ang tanan? At malinis na rin ang aking pinaglulutuan dito kasi kailangan malinis bago natin iwanan. Yan, steamer. Tapos dito, ito dadalhin ko na doon sa ayan, pahirapan na naman tayo, no? Kanin po itong nasa ilalim, brown rice. Ginaganon ko para hindi siya malalamig kasi mamaya pa ako kakain. Ilagay ko lang siya doon sa dandahan lang tayo mga madam, baka malaglag yung ulam natin. Ako, pulutin talaga natin sa sahig. Ayan, dito ko siya ilalagay. Masarap yan mamaya. Naku, mamaya para man ako kakain mga madam, no? Diyan lang muna yan kasi kailangan ko muna maglagay ng insulin. Ayan. Ayan mga madam, hindi pa ako nakaligo. Ayan. Check ko na ako ng insulin sa aking bell. Hindi na ako magamit ng apo. Ito yung routine ko every morning at saka every afternoon bago mag-dinner at bago mag-breakfast. May binigay na naman na bagong insulin ang doktor sa akin. I mean, ang pharmacy. Nung una, ito yung aking insulin. Pasensya na pala kayo sa aking higaan kasi kanina nagnanap ako ng half hour. Kaya hindi ko pa natupi. So, ganito po yun. Binigyan ako, ito yung dati. Binigyan ako ng bagong pen at saka ibang klaseng insulin kasi yung ganito guys, naubusan po ng stock yung ganitong klase. Pero pareho lang daw to ng resulta yung binigay sa akin na bago. Every insulin kasi, every gamot na ganito, iba-iba yung sizes, ibang lagayan. Kaya binigyan ako ng bago. Bakit ko ba ito tinanggal? Yan, dapat ganun. Diyan lang yan siya, nakapasok. Ay nako. At nakaready na rin ang aking towel, ang aking damit, para mamaya mag-half bath lang ako mga madam. Hindi na ako maghugas ng buhok. Kasi kahapon naghugas na ako. Hindi po kasi ako everyday naghuhugas. Kasi magdadry ang aking buhok kapag everyday ko sinashampuhan. So alternate po ako sa shampoo. So ayan na po ang aking isang pangtulog. So mamaya pagkatapos ko maghugas, kasi si Lolo hindi pa siya tapos maligo. Wala po si Lolo diyan. So naligo pa si Lolo. Tapos ang gagawin ko, pagtapos ni Lolo, bibihisan ko siya. Tapos mag-upo siya diyan, maghintay ng dinner niya kasi hindi pa nakauwi yung anak niya. So, habang naghintay siya dyan, maghapbat ako. Pagkatapos ko maghapbat mga madam, na naman ako magkain. Kasi, half hour lang po ito eh. Kailangan half hour or more than half hour. Tapos na makakain ako kasi hindi ko hintayin na gugutumin ako, manginginig ako. Gutom na din ako kasi ang lunch ko kanina mga madam ay nagmerienda lang po ako ng yung very lang. Ay, mamaya ako na nga yan, paslak eh. Mahirap kasi pag isang kamay lang ang hawak. Ay, ganitong buhay ko dito. Sa trabahoan ko mga madam. Ganito lang, sa loob ng 7 buwan. Ganito lang buhay ko. Pag sa bahay ito, nagkarag-karag lang ako palagi. So, ayan. Ayan mga madam, napaka-haggard na naman natin, no? Kasi hindi pa ako nakapanghilamos. Kasi nasa loob lang ako ng bahay palagi. So, itong damit ko, kagabi pa to. Hindi ako nag-half bath. Pero naghugas naman ako mga madam. Kasi every time na mag-CR ako, hindi pwede pag hindi maghugas. Iba talaga pag babae, ang hirap. So, tapos na ako sa kusina. Maghintay na lang kay madam. Tapos magkuha ako ng isang saging. Para pagkatapos mamaya, mayroon akong prutas. I-ready ko na lang doon. Ayaw ko ng overripe. Piliin ko yung medyo okay. Kasi pag overripe kasi mga madam, masyadong matamis. Ayan, tapos na si Lolo. Oh, nakita nyo? Ayan. Bihisan ko na yan siya. Bihisan na natin siya mga madam. Diyan lang muna kayo. Alam niyo mga madam, nang hihinayang ako. Mayroong binili yung boss ko, may binili siyang ganitong na medyo maliit. Yung unang lutuan ko.
Yung ako lang talaga ang gumagamit nito mga madam. At hindi pa ako nagluluto ng baboy dito sa bahay. Ano tinapon ni madam, konting gas-gas lang sa loob. Tinapon na niya. Pwede pa naman yung magamit magprito-prito. Sabi ko, wag na itapon. Sabi niya, ayaw daw niya ako magkasakit. Ayaw daw niya ako magkasakit mga madam. Kaya yung tinapon niya. Yes. Tapos na akong maghapbat. Ay, naku. Hindi ko na binasa yung buhok ko. Kasi, alam niyo na, ayaw ko yung mag-dry yung hair ko. Ngayon, maglagay lang ako ng serum. Minsan na ako maglagay dito mga madam kasi makalimutan ko pa palagi ako makalimutan. Try ko lang ito, baka makontrol yung ating paglabas ng ating pigment. Wala pa naman akong pigment. Ewan ko lang kung anong tawag nito. Parang may kunting mga light na mga dark skin ba. Nag-dark siya. Maliban doon sa mga piklat ng pimples na talaga namang nakakabal trip tingnan. Kailangan daw talaga na rejuvenating. Kaso lang, nagkaroon po ako ng hormonal imbalance, kaya lumabas yung mga pimples ko. Pag maggamit ako ng rejuvenating, mas lalo siyang lumala. Nalala siya lalo. Uy, makati yung legs ko. So, ito yung aking ginagamit na lotion. Budget din ako pa may time. Pag manangati lang yung balat ko, magdadry. Feeling ko magdadry. Saka maglagay. Especially pagkatapos maligo, feeling ko mag-dry siya. Sa sabon siguro. Vitamin C na Nivea. Gusto ko yung moisturizing Nivea kasi wala mahal. Wala pa akong budget doon. At hindi pa ako nakapunta sa mga sa Watson kasi ako bumibili. Tsaka na lang. Lagi ko kasi nakakalimutan. Si Lolo nandun na sa upuan niya mga madam, nagbasa ng news. Lagyan natin yung ating mga bugan, mga kasingitan. Ayan, nanghihinayang ako. Hindi mawala sa isip ko yung tinapon ni Madam ba na saucepan. Bago pa yun, parang 2 months, 3 months ganun. Ay, parang 2 months pa lang. Nagasgas lang yung kunti mga madam. Ang sabi niya, ang rason niya sa akin, nakaka-cancer daw yun pag nabakbak na daw yung kaldero. Tapos ginagamit ko. Nakaka-cancer daw yung niya. Baka makain ko daw. Ayaw daw niya magkakasakit ako lalo kasi may sakit na daw ako. Tapos baka daw ma-trigger daw. Hindi ko maintindihan. Kasi yung mga kaldero ko doon sa amin, ang dami ng mga ganun. So napaisip ako na kailangan na siguro palitan yung mga kaldero ko doon sa bahay na mga non-stick na hindi na siya nag-stick. Hindi na siya non-stick. Kay naman siya, mag-stick naman siya kasi natanggal na yung sa puwitan ng kawali. So siguro time na magbaklas na ako doon ng mga kaldero. Sa dami pa naman ng kaldero namin. Itatapon ko na yung mga kalderong sira. Pwede lang ibinta ko kung mayroong magdaan na timing ba na mayroong magdaan ng mga namimili ng mga bakal. Marami kami ng mga bakal. Kung Pilipinas lang talaga dito mga badam ang dami ko na nasa lang ng mga ganun, mga kalakal. Hindi ko alam kung saan niya tinapon kasi hindi ko yung tinapon kasi plano ko yun, ibigay ko na lang ba, ibigay ko sa kaibigan ko kasi sayang, ang mahal pa naman ng mga non-stick na mga kaldero. Hindi talaga mawala sa isip ko. 2 weeks na yun, 2 weeks o 1 week, 1 week since na tinapon niya. Nagtataka ako, nasaan na yung maliit na suspan? Wala man, tinapon niya. Hindi niya tinatapon yung mga luma nilang mga plato dyan, pero tinapon niya yung kunting gas-gas lang na suspan, tinaponan niya. O di ba? Mahiya din ako magsabi sa kanya or magtanong sa kanya na bakit mo tinapon. Sayang, mahiya ako. Naglagay daw ako kunti ng lip tint
Para hindi naman naging purple yung aking aking lips. Kunti lang. Kakain din naman ako mamaya. Madilim dito na side. Kaya medyo dark yung natin dyan. Dami ko ng mayroon akong ganito na in-order ko sa Shein. Ayan, marami yan. Ang tagal-tagal maubos nito. Mabutan na lang siguro ng expiry. Kasi hindi naman ako kagaya dati mga madam na laging umaalis araw-araw. So lagi na ako bahay. Once a month lang ako naglalabas. Tapos ito din, mayroon din akong ganito, matte lipstick. Ay Diyos ko, ang dami ko ng Tapos hindi ko din mabigay sa anak ko kasi ayaw niya ng ganitong ito siguro mabigay ko sa anak ko yung iba. Makuha lang ako ng isa nito kasi matagal yan maubos sa akin. Tapos hindi rin yun magamit masyado ng anak ko guys kasi hindi din yun siya naglilip tint kapag nasa school. Naglilip tint lang yun siya, maglilipstick lang yun siya pag naglala. So yun. Ako, nawala pa tayo kanina. Taba-taba ko na talaga ngayon guys. Wala na lagyan ng aking taba. Hindi ba kasi sa headphone ng aking pagmumukha ba? Bilong na talaga. Hindi ko na talaga ma-explain yung aking katabaan. Yan. Hindi ko na talaga ma-i-deny sa inyo. Kahit anong aura, angle ko dyan, wala na, hindi na papayat yung mukha ko. So anyway guys, alas 5:35 na, 5:35 na. So time to eat na, lumamig na tong pagkain ko. Wala pa rin si madam, siguro nagbili na lang yun ng pagkain para sa papa niya. So si Lolo, andyan si Lolo. Presko na rin yan, tapos na rin niya maligo mga madam. So ito yung area ko dito. Bukas maglalaba ako ng bedsheet at saka towel ko. So papasensyahan nyo na yung aking areas. Diyan ako laging umuupo mga madam kapag daytime. Napapagod ako, humihiga ako dito. Nadala na ako ng blanket kasi itong blanket na to kay Crystal to Frozen na blanket na binili ko pa sa Pilipinas doon sa Divisoria na 250 pesos. 250 pesos, sobrang tagal na niya nung year 2015 pa yan. 2015 kong nabili. Almost 10 years na. O diba? So ito yung pagkain ko. So hanggang dito na lang siguro yung vlog natin. So guys, okay lang ba ang ating vlog for today? Sana okay lang din. Kasi wala na akong ma-vlog. Alam nyo naman. Alangan naman, nagbibihis ako kay Lolo. Ipakita ko sa inyo. Mag-edit pa nga ako kasi parang nakita yung kanina yung pututin ni Lolo na wala na talaga Tapos ano pa ba? Wala akong may pakita sa inyo. Pag dito talaga sa loob, napakita ko na lahat. Sabi ko na lahat. Wala na talaga. Kaya napakaswerte na lang na nung isang araw nakalabas ako. Nagpunta ako ng clinic. Yun, naka-video ako sa labas. At nakachika-chika ko sa inyo na medyo okay. So hanggang dito na lang. Don't forget to like and subscribe our channel, Gracious Tong Vlog. Igutom na ko.